Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa katulad kong mga magsasaka at yung mga hanap buhay ay ang pagtutubo. Narito po tayo ngayon mga madam and sir sa aking ginawang experiment sa aking tubuhan na kung saan ginamit ko po yung mga makabagong pamaraan sa pagpatay ng damo. Ito po, ang area ko pong ito ay kulang-kulang kalahating ektarya at saka sa tindi ng damo ay ginawa ko po ay nagbomba po ako ng isang pamatay damo na lason, yung glyphosate na 480 SL na rub out. Tingnan po natin ang resulta dahil sa ang sabi ng iba, kapag ka sa tubuhan daw ibubomba mo yung pamatay damo, maapektuhan ang tubo. Ito po, nagsugal po ako at tiningnan ko po ang resulta mga mahal kong kababayan at napatunayan ko na hindi po pala totoo yung mga sinasabi ng iba. Dahil sa ang ipapakita ko po sa inyo mga mahal kong mga kababayan ay ang resulta po ng aking pagbobomba. Paano rin po natin? Tingnan po natin mga kababayan. Ito po, nagbomba po tayo 10 days na po ang nakalipas. At ito po ang resulta mga kababayan. Sabi nila, yung tubo daw mamamatay, yung mga suhi ay mamamatay kapag ka ang ibinumba mong lason ay matapang. Ito ay pangalawang bomba ko na dahil sa, alam nyo po ba, itong mga damo na ito, itong mga natutuyong damo na yan, yung iba patuyo kasi pangalawang bomba pa po yan, talagang sinulit ko na po. Ito po yung mga mga resulta po niya. Yung iba, ayun, yung hindi pa namamatay sa unang bomba, ito 10 days from now, matagal lang po epekto ng rub out, pero sulit naman po. Ayan, yan po ang resulta ng ating pagbobomba mga mahal ko pong mga kababayan. Ang lalaki na po ng suhi. Hindi ko po sinunod yung payo ng iba. Kapag ka ikaw ay magbobomba, ay lalagyan mo ng sulfato o sulfate, yung 0021. Hindi ko po sinunod yung payo ng iba. Ang ginawa ko po ay nag-experiment po ako ng sarili kong experiment. So, ang ginawa ko po sa pag-i-eksperimento ko ay hindi ko po muna binumbahan lahat. Isang dipa lang po ang binumba ko bago po ako nagsimulang magbomba na magbomba. Ito po, itong damo na ito, actually hanggang dito yan sa ito po, balikat ng tubo. Ngayon, ito na po siya. Madaling sabi, ang area na ito ay sobrang kapal ng damo. Ito po ang resulta ng pangalawang pagbobomba. Yung iba, yung damo na talagang kala mo hindi mamatay-matay, ay natunaw na lang siya at magiging pataba po ng ating mga tanim. Ngayon po, pupuntahan po natin yung mga hindi pa po namatay sa ikalawang pagbobomba, mga kapatid ko. Ito po, itong mga suwi na ito. Nung binumbahan ko po sila isya, ito ay mga isang dangkal pa po yung taas nito. Ito po yung mga damong hindi namatay sa unang pagbobomba. Pero ngayon, i-close po natin. Ito po, dilaw na po siya at nanunuyo na ang dahon. Ito po, tuyo na po, naninilaw na, papunta na po sa pagkamatay. Ayan po ang ating resulta sa pagbobomba.
Ang hindi lang po talaga mamatay-matay, mga mahal ko pong mga kababayan, kapag ka itong damo na ito na parang munggo ay hindi tinamahan yung taas, hindi talaga ito mamamatay dahil sa naka-elevate na siya. Ang maganda po rito sa damo na ito, pag hindi po siya natamaan, ay bunlutin. Ano po? Bali, ano na lang po. Bunutin. Ito po, mga brown na po yan. Pati itong damo na ito, na tinamaan na yan. Tuyo na yung mga talbos. Papunta na po yan sa pagkamatay. Ito po yung naging problema ko noon. Nung hindi pa po natin na-discover yung paano mag-apply ng herbicide sa tubuhan. Kasi marami pong ito po, makikita, mapansin po ninyo, papunta na po yan sa patay kasi yung mga talbos nila tuyo na. Yung hindi pa po na-discover kung ano po ang mixture o yung technique sa paghahalo kung para hindi maiwan yung pananim at mamamatay lang po yung mga damo, ay kinakabahan po tayo. At saka marami pong na-failure mga kababayan. Kaya ang iba, noong nagbomba po sila, halos namatay po yung kanilang tubo at wala pong natitira. Kaya ang iba, nag-advise talaga sa akin na wag mong gagawin yan. Kasi mamamatay ang tanim mo. Pero nakipagsapalaran po tayo. Dahil ang gusto po natin na makitang malinis at hindi na po tayo gagasto sa mga arawang sahod. Kaya ang ginawa natin, nag-eksperimento po ang inyong lingkod, mga mahal ko pong mga kababayan. Sa katunayan, ito po ay maha-harvest na sa 29 sa pag-open po ng azucarera dito po sa amin sa Negros. Ayan po, nakikita po ninyo yung suhi. Ngayon, nung nagbobomba ako, sugal po talaga kasi sabi ko, walang mawawala sa akin kung 1 o 10 dipa ang bobombahan ko. Ang ginawa ko po, mga mahal ko pong mga kababayan, noong nagbobomba tayo, ay tinapangan ko po yung abono na sabi nila, at nakitang-kita ko naman po nung yung iba ko pong mga kasamahan na mga farmers na nagtatanim ng tubo na katulad ko, ay talaga namang failure po ang nangyari po sa kanilang pagbubomba. Dahil sa halos namatay po yung tanim nila na tubo. Kinabahan din po ako. Sabi ko, paano kaya ito? Kasi ito po ay napabayaan ko ng mahabang panahon dahil sa busy po sa pagputok po ng bulkan. Kaya ang ginawa po natin mga kababayan, nag-experiment po ang iyong lingkod ng siguro 1 dipa siguro yun o 3 dipa doon sa unahan sa may bukana mismo. Pagkalipas po ng 2 linggo, binalikan po natin. Ang resulta, tumaba po yung suhi na tinamaan. Pinatamaan ko talaga po ng sadya yung dahon ng suhi. Ang taba ng suhi, ano po, ito po, yung puno nila, ang lalaki. Kung sa ano ito, first class po ito, quality po itong tubo na ganito. Kaya natin
ang sabi ko, kung hindi ko gagawin ang ganitong klase, lalaki po yung gastos ko. Kasi ang arawang sahod po ay 300 sa paggagamas lang. So, ang laki po ng pakyaw sa area na ito. At saka dito po sa area na ito, mahal po yung isang araw, yung arawan, at saka yung pakyaw, mahal din po. Yung talagang magpapakyaw sila yung talagang kikita sila. Yung gusto nila yung tagaliig, yung kikitain nila. Tapos hindi ka naman tatrabahuan ng kalidad na trabaho. Kaya ang ginawa natin, gumawa po tayo ng paraan. Ngayon, ginawa ko po dahil sa ang iba nag-spray po sila ng mower na sulpato lang po yung kanilang inilagay. Isang sardinas ng sulpato at saka isang sardinas din po ng mower or kahit anong glyphosate na pangpatay sa damo. Ang nangyari po ay failure. Kaya kinabahan na rin po ako, pero ito po, ang gawa ko po ay isang sugal lang. So may nag-advise sa akin, Duron daw at saka 2,4-D na amine. Pero nakita ko naman po ang resulta ng 2,4-D amine at saka ng Duron sa lupa. Masyado pong naging acidic ang lupa at parang napupudpud po yung tanim mong, yung halaman, yung tanim mong tubo. Kaya ang ginawa po ng inyong lingkod, sabi ko walang mawawala kung susubukan ko, pero maliit lang. Kaya ang ginawa po natin ay nag-experiment po tayo. Ito na po. Ang ginawa natin ay nagtimpla po tayo ng isang halo ng isang sardinas ng Roundup at 2 sardinas ng urea, yung 4600. So nakita po natin, mga mahal ko pong kababayan, yung nangyari po sa ating tanim. Binalikan po natin ng another 15 days. Ang ganda ng resulta. Hindi po, ito po, suhi. Tinamaan po yan sa pagbubomba. Ang ganda ng resulta, mga kababayan. Hindi po wala pong nangyari sa mga suhi na ating mga itinanim. Kaya ito po ang mga suhi na sa ikalawang pagbubomba, ngayon malaki na. Quality po siya. Ngayon, hindi po siya namatay. Tinuloy-tuloy na lamang po ng inyong lingkod. Kaya yung mismo yung mga kapitbahay ko po, yung mga kalapit lugar, sila mismo ang kinakabahan sa mga ginawa ko. Hindi po ako ang kinakabahan, kundi sila, kasi sabi nila, Noy, makikita mo ang resulta niyan, pati tubo mo, tuyo, lahat yan. Sabi ko, sige lang, hihingin lang natin yan sa kamay ng Panginoon. Kung anong ibibigay sa atin, yun lang. Sasakyan lang po natin yung makabagong paraan sa pagdadamo. Kasi kung hindi po natin gagawin yung mga plano natin, ay wala pong mangyayari. So madaling sabi, nagbomba po tayo ng herbicide na Roundup. Pagkatapos po ng 1 linggo, mga kababayan, unti-unti pong natutunaw. So nung
noong doon na pinalipas muna natin yung 20 days, tiningnan natin, aba, tuyo lahat. Tapos yung mga naunang suhi ay ang lalaki, mga kababayan. So ang ginawa ko, sabi ko, magpapa-harvest ako nitong September 29 dahil ang azucarera ay magbubukas na. So kailangan ko pagkatapos ng pagka-harvest ay magpapadamo uli ako. So naisip ko, kasi ito first harvest pa lamang po ito, hindi pa po ito first raton. Ang susunod po na harvest nito ay first raton na. So ito po, pakapal na po na ito ng pakapal. So ang ginawa ko po, nagka-ideya na naman ako, kung magpapa-harvest po tayo ng 29, pagkatapos nito ay tutubuan na naman ng damo. So nagka-ideya na naman po ang inyong lingkod. Sabi ko, ano kaya kung bago ako magpa-harvest, 15 days after harvest, 15 days before harvest, ay i-sprayhan ko na lang. So may mga natitirang damo na hindi po namatay at hindi po siya natamaan ng ating unang pagbobomba. Kaya sinulit po natin. Ito na po. Pagkatapos po ng ganitong sistema, yung pagbobomba natin, ay magpapaharvest po tayo, na ang gagawin po natin ay hindi na po tayo magpapadamo, kundi abono na lamang po ang i-apply natin, dahil 2 to 4 months bago tumubo ang damo. Ngayon 2 to 4 months, ganito po mga kaibigan, ikaw na isang farmers, 2 to 4 months po ang kapag ang tubo mo ay dalawang bias na, katulad nito, 2 bias, yung bias ganito po ito. Pag 2 bias na, tapos may tumubo siya na damo, pwede mo na po uling tirahin. So sa isang hektarya, gagastos ka ng 1 galong herbicide. Ikumpara mo sa 12,000 to 14,000 ang pakyaw. Kasi pakyaw system po ang labanan dito. Hindi mo pa masasabing malinis, dahil pag inulan, yung damo parang inililipat mo lamang po sa gitna ng linya ng tubo. So ito lahat kasama, para ko na ring inabunuhan ang mga puno ng tubo o ang mga suhi na lumalabas. Ito po after 10 days po nating pag-i-spray. Ayan, tuyo na po yung ibang damo. Yung mga hindi natamaan ng unang pagbobomba ay namatay na. Kaya mga kaibigan, sa pag-a-apply po, bago pa lamang po ako sa ganitong pagsasaka. Actually, wala pa po ako 1 taon na nagsasaka ng tubo. Pero nakuha ko na po yung tamang pamamaraan sa aking pagmamasid-masid sa mga gawain sa isang taniman ng tubo. Nakita ko po ang procedure, nakita ko po ang kanilang tamang pamamaraan, at nakita ko rin po yung hindi angkop na pamamaraan sa pag-aalaga ng tubo. Ngayon, nakita na po natin ang wasto
sa paglilinis po ng ating taniman na tubo. Kaya mga kababayan, sa susunod, ito po ay malinis na. Hindi mo na masasabi na ito ay kailangan pa ng mabigat na maintenance, kailangan pa ng mga 20 tao para ang area natin ay masabing malinis. Hindi na po sa ngayon. Ang labanan po ngayon, glyphosate na po ang labanan ngayon. Masasabi mo na talagang malinis, matutunaw yung damo lahat. At ang damo na matutunaw sa puno ng tubo ay mapupunta rin po doon sa kanilang mga root hairs ng tubo. Bali pag natunaw, magiging compost po ang mga damong nabulok, at hindi na po siya masasabi na yung damo ay parang inilipat mo lang kapag pagkatapos mo siyang damuhan. Ito po talagang yung mga damo na ating binombahan ay masasabi po nating 99% mamamatay po siya, tuyo po siya, hindi po siya makakasurvive. Dahil sa ang ikalawang bomba ko po, sasabihin ko na po sa inyo, at isusulat ko rin po mamaya dyan sa description, na sa ikalawang pagbobomba ko po ay isang lata ng sardinas na rub out at 1/4. Tinapang-tapangan ko na po dahil sa noong unang bomba po natin ay isang sardinas lang po yung inihalo po natin, at saka dalawang latang sardinas na urea. Ang mas matapang ang rub out. Hindi ko po binago yung sa urea na timpla. Kaya makikita po natin na napaka-epektibo po. So, para hindi po ma-immune yung damo sa ibinomba mo, pagkatapos po ng pagbobomba mo sa susunod na taon, wag mo nang gamitin ang rub out. Ang maipapayo ko po, gamitin nyo po ang ibang glyphosate na naman. Hindi na po ako yung gumagamit ng dalawang klaseng lason, kasi po mas lalo nyo pong sinisira ang inyong lupa. Hindi po katulad nitong maghahalo ka ng pataba, ay parang namimintin mo ang lupa mo at hindi naaapektuhan. At bukod pa riyan, makikita mo ang quality ng pag-i-spray at ang quality po ng lason na pag umepekto na po sa iyong mga pananim ay talaga namang masisihan ka. So ang mai-recommend ko po sa inyo mga kababayan, wala po itong bayad itong patalastas na ito, kundi ito po ay isang tips, tulong sa mga kapwa ko pong magsasaka. Ito po sa likuran ko ay bagong tanim po siya. Siguro mga 3 months na po siguro ito. So ipakita ko po sa inyo yung hangganan po namin mga kaibigan. Ito po yung hangganan namin. Nakikita nyo po yung kabila. At dito po sa kabila, kulay parang kapigatas. Parang kapigatas yung itsura ng hangganan namin. Yung sa akin, wala na. Patay na yung damo. Tuyong-tuyo na. Yung sa kanila, ito po din po ang klase ng damo. Lalo na po yan yung namumulaklak na yan. Kapag yan po ay tumaba, ay babalutin nyo po yung inyong alagang tubo. Ito po, ayan, yung parang munggo. Dito sa akin, mayroon yung hindi tinamaan pero mangilan-ngilan lang. Kaya susundin po natin ito ng bunot. Yan. Bubunutin natin siya para hindi po siya dumami. Kasi kapag ito ay dumami,
napakabigat po ito sa araro, mga mahal ko pong mga kaibigan. So ayan po, ito po yung suhi nung tayo ay nag-spray ng ikalawang pag-i-spray. So ayan, ang tataba ng, ang lalaki ng puno ng suhi. Makikita mo na malaki at quality po ang suhi, dahil ito po ay epekto din sa abono na urea. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, makatipid kayo sa pag-harvest ninyo, habang kayo nagpapatubo, nagpapalaki ng inyong mga tanim, para makatipid po kayo bago kayo mag-harvest or 15 days before harvest. Bombahan nyo na po ng glyphosate yung inyong mga taniman, dahil sa ang resulta po nito ay doon na po kayo bubomba sa 3 to 4 months mga kaibigan. So wala na po tayong gagastusan ng iba na tao.